na perfect din at grabe ang sarap, sobra. Maglagay na ako ng asukal sa mixing bowl. Bali dark brown ang ginamit ko o yung tinatawag na negro. At lagyan ko rin ng 3 cups na tubig. Ihalo hanggang sa matunaw lang din yung asukal. At isunod ko na ilagay yung 1 cup na harina at cassava flour. Ihalo lang din hanggang sa matunaw yung harina at cassava flour. Maglagay din ako ng lye water, bali 1 tablespoon lang, wag natin pasubrahan para hindi magpait kasi yung unang gawa ko ganyan, mapait siya. At salain ko yan para walang matirang buo-buo sa ating harina at cassava flour, ganun din sa asukal. Pagkatapos yan, ilagay ko na yan sa molder. Nakalimutan ko kung anong size ng molder ko na to, pero sa puto molder to eh. At tansyahin mo lang din, wag mo na masyadong, sabagay hindi naman siya umaalsa. Okay lang din kahit mapuno. At siguraduhin mo lang din na kumulo na yung tubig mo sa steamer para bago mo siya ilagay. At lutuin natin yan ng mga 30 minutes. After 30 minutes, ito na yung ating kutsinta o puto kutsinta. Tanggalin na natin yan sa ating steamer at palamigin. Pagkalamig, saka na natin itanggalin sa molder. Ito yung pagkakaiba pagka negro yung asukal na ginamit natin. Hindi na natin kailangan maglagay pa ng aswiti or aswiti powder. Ang ganda na rin ng kulay. Tingnan mo, para na siyang black kutsinta. Dark na rin ang kulay niya. Ang ganda, tingnan mo. At saka napakakunat. Perfect talaga ang paggagawa natin ngayon ng ating puto kutsinta. Okay na to, ilipat na natin yan sa ating serving plate at ready to serve na yung ating napakasarap na puto kutsinta. Kaya mga kalasa, kung nagustuhan mo yung ating video, please like na lang at pakishare na rin sa inyong mga friends. At kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe na at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification. Okay na to, pwede mo na rin isa-serve with caramel or yema. O kaya yung sa akin, nilagay ko dyan peanut butter. Napakasarap niya. Okay na to. Hanggang sa muli mga kalasa. Thank you for watching. Bye-bye!